Ayan, magandang gabi mga Kabatang Minor TV, and welcome po sa ating episode ng Mari Faith. Good evening Sister Pearly, good evening Brother Carlo. Kamusta kayo? Good evening po. Medyo naghang si Sister Pearly. Brother Carlo, kamusta dyan? Habang aantayin po natin. Ito, amoy na po ang Pasko. Because we have 22 days more for Christmas. And this is our final episode for the year 2022. Oh, final episode for the year. For the year lang. And then we're looking forward to our anniversary. Hindi ko alam kung kailan nga ba yung anniversary ng Mari Faith. January yun. Yeah. So, looking forward. So, next episode will be the first episode for the year 2023 naman. Yes, at marami tayong hinahandang mga topics pa para makatulong sa evangelization natin, sa pag-evangelize at sa para matuto tayo about catechism, di ba? Sister Pearly, ayan, nagbalik na. Hello po, good evening po. Pasensya na po, nawawala signal, baka hindi pa po kami nakakabayad. Magandang gabi po mga Kamari Faith. Kumusta na po kayo? Malamig na ang ating Disyembre. Yes. So, hello, Sister. Malamig na nga po. Pero talaga ang lamig nararamdaman pagpasok ng mga 4th week of January and February. Nako, dito, Brother Carlo, Sister Pearly, medyo malamig na at nagyayelo sa umaga. So, ingat-ingat yung uso ang flu. So, sana lahat ay magaling at magpalakas ng resistensya, lalo na pagka mga malalamig ang panahon. But anyway, simulan muna natin ang ating programa sa isang maikling panalangin. Samahan niyo po kami dito po sa Mari Faith para tayo ay biyayaan ng Panginoon. Ilagay po natin ang ating sarili sa presensya ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ama naming mapagmahal, kami po ay nagpapasalamat sa inyo na kami po ay muli po ninyong pinagsama-sama upang matuto, upang magkaroon ng karagdagang kaalaman about devotion, lalo na sa aming topic ngayon na devotion sa Mahal na Birhen ng Guadalupe. Nawa po ang bawat isa na nanonood ng aming programa ay biyayaan niyo po ng iyong banal na espiritu upang pong lahat po ng aming mapag-usapan at mapagnilayan ay hindi lang po tumimo sa aming isip, kundi pati na rin po sa aming puso. Ang lahat ng ito ay itinataas namin sa iyo, Panginoon, sa ngalan ni Jesus at sa gabay ng ating mahal na Birhen na si Maria. Amen. Ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Alright, good evening and welcome po sa Mari Faith. Ang Mari Faith po ay isang programa na pinagsamahan namin ng Religious Catechism of Mary Sisters and ng Pascha. Okay? At ito po, ang layunin po na ito ay matuto base sa sinasabi ng Catechism of the Catholic Church. At gayon din naman, matuto rin sa mga kumbaga tamang aral ng ating simbahan. Di ba po, Kuya Carlo? Totoo po yun. Yun nga po ang ating hinahanap sa kabilaang mga fake news, mga aral na hindi dalisay o totoo. Tayo po ay nagsusumikap na matuntun ang katotohanan sa pamamagitan ng gabayan ng ating simbahan. Yan. Sister Pearly. Opo, at saka sa ilang buwan nating pag-uusap tungkol sa mga katuruan ng ating simbahan, hindi pwedeng mawala ang tungkol kay Maria.
Di po ba? Amen. Napakahalaga ng papel ng ginampanan ng ating mahal na ina. Kaya marapat lamang po na bigyan natin ng espesyal na puwang sa ating puso. Kasi special siya sa kanyang anak, so dapat special din sa atin. Ano po? Of So, course. napakagandang pag-usapan po natin ngayon ang mahal na Birhen ng Guadalupe. Kanina po ay nagpasimula kami ng aming pagsisiyam. Ano po, dahil ito ang aming patron. Kayo po ba, Kuya Alan, Kuya Carlo, ano po bang kumbaga title de Mary or mga apparitions yung talagang malapit sa puso ninyo? Ako, Siguro, sige. po. Kuya Carlo, ikaw muna. Sige. Siguro, pero ito naman, bukod sa malapit sa puso, magkalapit din naman ang kanilang piyesta, December 8, Immaculate Conception. Yun talaga ang malapit sa puso ko. Una, dahil ako ay legionary, patron saint ng pinagmulan kong probinsya. At nang kami malipat dito sa Valenzuela, patron saint din ng katedral ng Diocese of Malolos. At hindi naman siya nagkakalayo sa petsa ng kapiestahan din ng Our Lady of Guadalupe. And siguro, i-clarify ito po ni Sister Pearly na Immaculate Conception din naman ata ang Our Lady of Guadalupe. Kaya lang, ang kanyang damit ay parang enculturated Aztec princess. Yun parang in-enculturate yung Mama Mary sa Mexico. So, yun po ang titulo na malapit sa aking puso at malapit din naman ang Our Lady of Guadalupe. Nako, sister, brother Carlo, pareho pala tayo. Siyempre, malapit na malapit sa puso ko yung Immaculate Conception. Bakit? Kasi yun po yung pinanggalingan kong titular ng seminaryong pinanggalingan ko, Immaculate Conception Seminary. At yun nga pala, bago ko makalimutan, binabati natin ng lahat ng mga alumni at mga formators sa Immaculate Conception Minor Seminary na nag-celebrate kamakailan lang ng 60th anniversary. Ayan, happy anniversary po sa ating lahat. At nung November 30 ay blinesan ni Bishop Dennis Villarojo yung bus ni Bishop Manuel del Rosario na nakalagay doon sa tapat ng building ng Minor Seminary. At nag-bless din siya nung bagong renovate na dorm. At ano pa, yun, nagmisa kasama si Bishop Bart at nagkaroon ng get together doon sa gym. Ayan. Wow! Kung nabubuhay si Bishop Almario, palagay ko'y isa siya sa pinakamasaya sa celebration. Okay po. So, ano bang mayroon po? Ay, kuya, yung akin po mga kadamit, mga kamadrihan ay hindi ko daw sila binabati. Makibati nyo nga po. Kayo nga po bumati sa kanila. Siyempre, ako po kami nakasama ko. Kayo nga po bumati para nawala yung batian portion pero batiin din natin ang mga kamadrihan ng Religious Catechist of Mary sa pangunguna ni Mother Cecil. Ay shout out po sa inyo, lalo na kay Mother Cecil tsaka kay yung sa Echoes of Christ, yung mga host, sila Sister Maribeth, sila Sister Joanne, Len, Sister Len, hello. Namimiss ko na kayo. Ayan. Tapos yung Sonus Dei, nako, napakagandang mga singer. Sana masama na si Sister Beth doon. Opo. Okay po. So, alam niyo po kuya, ako din po, sa akin naman po ang malapit po yung Birhen ng Lourdes kasi yan po yung devotion ng tatay ko. Pero nung nagmadre po ako, nakilala ko po ang mahal na Birhen ng Guadalupe. At nung makilala ko po ito, nung mabasa ko yung istorya, talaga namang hindi mo mapipigilang, hindi talaga pa-wow. Sobrang wow po yung story nito dahil yung ibang apparition po ay kumbaga dinidescribe, pinapakita lang, dinidescribe lang kung ano itsura ni Mama Mary, nakita nila. Pero itong apparition na to, yung sa Guadalupe, ay in-imprint mismo, di po ba? Ang imahe ng ang mahal na Birhen sa tilma o ayate ni Juan Diego. Sabi po ni Kuya Carlo kanina, medyo enculturated yung damit. Po. Meron din po kasi yung significance sa kanyang apparition. Kasi alam niyo po, ang pinaka-background niyan, yung mga Aztecs, di po ba? Yung mga katutubong Meksikano, kilala po sila sa nag-aalay ng
puso ng mga tao, ano po, sa kanilang mga Diyos-Diyosan. So for how many years yan po yung kanilang ginagawa, kumbaga yun yung routine ng buhay nila. Nagko-conquer sila pag po sila may mga nahuhuli o kaya nabibihag, and then kung wala, sila po mismo nag-aalay sila. So meron silang dinodiyos na sun, na moon. So kaya yung apparition po na yan, kumbaga yung damit ni Mama Mary ay isang paraan para paniwalaan siya ng mga Aztecs. Ano po? Dahil unti-unti po sila, di po ba, nung nasako po ng Spain, ano po, ang Mexico, so unti-unting naturuan po kumbaga ng katuruan ng simbahan. Nakatikay sila, na-evangelize sila. Good evening, Kuya Pip. Nilipad ang daan. Papatiin mo na po natin si Kuya Pip. Ayan na. Good evening po, at saka sorry at late, pero huli man daw huli pa rin. Thank you po. Huli pa rin. Okay po, so tutuloy ko po. Nung kinakatikais po sila, unti-unti silang namumulat, ano po. Kaya yung image po ni Mama Mary, yung damit na napapaligid, kumbaga yung damit niya puro stars. Tapos yung muna sa paa niya, parang tinanggap nila na sino tong babaeng ito? Na even yung kanilang mga Diyos-Diyosan ay yumuyok po at nandoon kay Mama Mary, under di Mama Mary. So isa yun sa naging paraan para yung mga Aztecs po ay unti-unting maniwala. At isa nga po dito si Juan Diego. Na po si Juan Diego isang simple, sabi nga ng iba parang medyo konti-konti siguro dahil nga walang alam. So sa kanya pong sa pagkakatikay sa kanila ng mga Espanyol, unti-unti nilang nakakilala. Pero hindi pa ganoon kalalim kasi nung makita ni Juan Diego ang Mahal na Birhen nung nagpakilala, hindi pa rin gano'ng kalinaw sa kanya. Ano po? So yung story po, to make that long story short, so ilang beses po, 4 na beses nagpakita po ang Mahal na Birhen kay Juan Diego. Ano yung wish niya? Magpatayo po ng simbahan. Pero dahil nga isang pangkaraniwan at sino ba tong Juan Diego na to napapaniwalaan ng Obispo Zumaraga? So sa isip ng Obispo, sige nga, patunayan mong nakikita mo nga ang Mahal na Birhen. Meron siyang hiniling, pero siya lang nakaalam. At ito sinabi po ni Juan Diego sa Mahal na Birhen, meron po siyang kahilingan eh. So niyaya po ng Mahal na Birhen si Juan Diego doon sa burol. At doon sila ay namitas ng rosas na yung Castilian roses nga po na hindi tutubo sa lugar na ganon. Sa ibang bansa ito tumutubo at hindi sa ganong panahon at hindi sa ganong klima. Pero yun yung dinala ni Juan Diego. Ang ganda-ganda po kuya ng story yan pag nabasa yung buong libro. Talaga ma-amaze ka. So nung dinala po ito kay Bishop Zumaraga, noong una ayaw pa siyang paniwalaan, papasukin ng mga guard kasi parang hindi nga normal eh. Parang, sino to para makakita sa Mama Mary? So, nung binaba po niya yung kanyang ayate, nagulat ang bishop kasi yun yung hiniling niya na siya lang ang nakaalam. So, naniwala siya, na-amaze siya, tapos yun, yung tilma po na yun, yung until now, until now, ito po yung nakalagay sa simbahan, Basilica po, sa Mexico, kung saan ay talagang venerate ng maraming tao. Itong tilma po na to ay napaka-espesyal. Ano po? Yung ayati daw po ni Juan Diego ay dahil mahirap lang si Juan Diego, so hindi siya high ang quality. So kumbaga sa ganung klase, in 20 years, supposed to be nag-decay na yan. Pero more than 470 years, intact at maganda, walang kakupas-kupas, walang nababago. So, hindi ma-explain kung paano na-preserve. No scientific explanation daw po. Paano na-preserve ito? Tinry itong gayahin, pero nag-decay din paglipas ng ilang panahon. Ito po kuya isa sa dream ko marating ang lugar na kung nasaan itong image na to dahil sa paghanga ko sa kasaysayan. Ano po? At doon po sa tilma na yon, ang kamangha-mangha po dito ay, yun, unang-una hindi nagdi-decay. Pangalawa po ay, ito ay nag-survive. Nung nililinis daw po ito,
ano po, dahil wala pa po itong mirror, natapunan ng asido. So yung pagkakatapon ng acid, syempre medyo deform nasira yung image po noong larawan. Pero after 30 days, nag-self-restored yung image na nandoon si Mama Mary. Pero yung medyo nasira dahil sa acid na wala si Mama Mary, hindi na masyadong okay. Pero yung kay Mama Mary na nabuhusan ng acid, nag-self-restored. So hindi nila ma-explain. Tapos isa pa po yung merong isang nagre-rebelde, na 29 sticks ng dynamite, nilagay po sa bulaklak, sa loob ng bulaklak ng paso, at pinasabog po yung ilalim, ito yung altar sa ilalim, doon nilagay, for sumabog, na-deform, nasira yung mga marble, na-deform yung mga steel na nasa paligid, 150 feet ay talagang mga na-deform, pero yung pong image ay intact. How come na intact pa din po itong image na to? Hindi talaga nila maintindihan paano nagsusurvive itong image na to. 1531 po ito nagpakita si Mama Mary, pero 16th century lang po sinimulan ang pag-aaral. And only in 19th century lang po talaga nila natutukan yung mata. Yung image ni Mama Mary doon sa tilma, sabi nga ng mga expert sa buong mundo, kamukha ng pag-aaral, di ba, sa shrouds at saka doon sa Eucharistic miracle. So, itong mga specialist na to, pinag-aralan nila. Yun daw pong pagkaka-drawing, yung kulay na bumuo sa larawan, hindi nila ma-identify kung ano ang source. Yung stroke, di po ba ang mga painters, alam mo kung sino ang nag-paint ito, kung ito ba'y kay Bagtas, kung ito ba'y kung kanino man, ma-identify ng mga experts. Pero ito po, hindi nila kayang i-identify. Sabi nga, gawa ito, yung stroke na to, yung brush na to is from nowhere. Hindi nila masabi kung saan. At walang correction, yung pagkaka-paint, talagang heavenly. Naalala ko po kuya, napanood niyo ba yung movie ng Mozart? Doon humanga ako kay Mozart na nakaka-compose ng isang areglo ng walang correction. So, hindi pa pala yung nakamamangha. Mas nakamamangha pala itong kay Mama Mary na kahit nga daw po yung iba, parang buhol lang ng ayate, pero kasama sa design. Ganun kaganda yung image. And then, yung mata, yung part daw po ng mata sa kabuuan ng image ay 1/3 inch lang yung mata. At yung nakita po nila sa mata, ginamitan nila ng mga high-tech, in 19th century, nakita po nila na yung may eksena, may images po doon sa pinakamata niya na kung ano yung naganap noong 1531 na kung saan December 12 ay yung sa harap ni Bishop Zumaraga, binaba ni Juan Diego yung kanyang tilma at yung mga bulaklak ay mga roses ay sumabog sa kanila. At nandoon po sa image sa mata ni Mama Mary na yung mga tao na talagang normal eyes na kung titingnan mo, ito yung laman ng mata niya kung sino yung nasa harap niya. Hindi nila maintindihan. Paano? Tapos meron pang isang image dun na parang isang family na hindi pa nila malaman ano ang mensahe. Sabi nga, in due time, kapag kailangan, malalaman natin ano yung mensahe ng mga labirhen. Ngayon, ito pong mata na to, ang nakaka-amaze din po. Tinignan din po ng mga expert. By the way, yung tilma nga po pala, yung tilma din ay ang hindi nila ma-explain bakit yung tilma, may rhythmic, may beat. Yung rhythmic po ng beat noon ay same as yung rhythmic ng beat ng heart ng isang baby. So buhay, yung tilma is buhay. Yung mata is buhay kasi yung temperature. Tapos yung mata, almost how many years? 1920s, 1531.
i-examinin po nila yung mata, ang ano po nila is, buhay yung mata. Buhay. Kaya meron daw pong isang tumingin na, na ano siya, parang natulala for a time, dahil hindi niya akalain na buhay yung mata na kanyang chine-check up, na pinag-aaralan. Kaya, sobrang ganda ng apparition na ito, na kumbaga ang layunin talaga ay ipaalala sa tao. Ano po, ipaalala sa tao yung Diyos. Ano po, ipaalala sa tao na laging may kumakalinga sa kanila. Ipaalala sa tao ang kahalagahan ng buhay. So kasi mula po doon ay natumigil na ang mga Aztec ng pag-aalay dahil itong babaeng ito, nasa paanan niya yung aming Diyos, yung moon, yung stars. So sino to? Unti-unti ay tinangkilik po nila at kumbaga kinilala nila si Maria bilang ina ng Diyos. Nakaka-amaze di po ba? Talagang amazing, sister. Lalo na yung ating bisita na in-interview ko kanina. Talagang almost the same. Kumbaga siya mismo nakarating doon di ba? So, Kuya Pip. Yes, Kuya Alan. Maganda nga yung kwento, sister, at saka yung kinukwento ni sister kanina yung mga sinasamba ng mga Aztec na nasa paanan yung buwan, no, ng Birhen ng Guadalupe. Actually, sister, biblical siya. Nasa Revelations chapter 12 verse 1, no. Nandoon mismo, idinipict mismo doon na nandoon biblical din yung itsura nitong imahe na to, na ano yun sabi, a woman clothed with the sun and the moon under her feet, a crown of 12 stars on her head. Stars. Stars on her head. Talagang yung itsura ni Mama Mary doon sa isinulat, no, sa Biblia years before na magpakita kay Juan Diego, ando doon na. Kaya nagpakita ang Mama Mary. At isa pa, sister, na interesting doon sa sinabi mo, which is kaya very appealing itong itong imahe na ito sa mga Meksikano noong una, bukod sa atin, no? Sa mga Meksikano noong una, these Mexicans are very oppressed. At bakit pinili ng mahal na Birhen bago pa dumating ang mga Espanyol? Bakit pinili ng mahal na Birhen doon magpakita sa isang peasant o sa isang simpleng tao katulad ni Juan Diego? Kaya napakaganda po ng kwento nila. Kaya yung mga Meksikano ay talagang very devout na sumusunod at naku, sister, pag December 12 nagkakagulo sa Mexico. Dahil dito sa ano. Ayan. So, Kuya Carlo. Opo. Ito, dahil lang ating pinaka-team talaga, maski anong topics ang ating pag-usapan is about faith. Meron po akong gustong itanong kay Sister Pearly dun sa kanyang mga inilahad tungkol sa miracles. Bibigay lang ko ng konting background. Diba, alam natin sa Gospel according to St. Mark, merong tinatawag dyan na Messianic secret. So, you will notice sa structure ng Gospel na parang pag hinati mo siya, yung first part, napakadaming miracles, mga healings, etc. Pero palaging sinasabi ng Panginoon, huwag pagsasabi. So, dahil hindi naiintindihan ng mga disciples, and on the other half, binawasan na yung miracles. The question is, the comment pala dyan is, ayaw kasi ng Panginoon na magkaroon ng pananampalataya ang tao on the basis lang of miracles. Ang gusto niya, makilala siya doon sa revelation niya na dadaan sa passion, death, and resurrection, hindi lang yung miracles. Paano po natin makukonect tayo devotion to Our Lady of Guadalupe
with 5 apparitions, tapos yung mga napakadami yung inilahad na mga misteryo, ng mga hiwaga na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya into creating a kind of faith not anchored on something extraordinary, on something supernatural, but on the natural level na proseso. So, paano po sa tingin ninyo ay magagamit yung devotion to Our Lady of Guadalupe? Baka kasi ma-distract yung tao. Like, may miracle yata nangyari. May parang epidemic, if I may recall it. May parang epidemic na nangyari. And then, kaya yun ang starting point ng pagdagsa ng devotion to Our Lady of Guadalupe. Dahil ina-attribute sa kanya yung paghinto ng epidemic na nangyari, hemorrhagic fever or something, hindi ko na ma-recall. So, yung balik ko sa question there, how do we use the devotion to Our Lady of Guadalupe into having the faith na hindi nakasalalay sa puro milagro? Alam niyo po, thank you po. Kuya, kasi kapag pinag-usapan natin yung tungkol kay Mama Mary, hindi natin pwedeng ihiwalay ang Diyos. Kasi kung wala yung Diyos, kung wala yung kapangyarihan ng Diyos, wala yan kay Mama Mary. So, through Mama Mary, siyempre isa lang yung natin, kumbaga, si Jesus lang yung Savior, wala nang iba pa. Pero sa pamamagitan ni Mama Mary, ipinapakita ng Diyos yung kanyang patuloy na pag-aaruga at pag-aalaga. Through Mama Mary, nararamdaman natin na nakasubaybay ang Diyos. Kasi di ba, ibinilin tayo ni Jesus kanyang ina. Ibinilin. At even si Mama Mary, kung makakausap natin, hindi niya kukunin yung yung credit, di po ba? Dahil siya mismo binanggit niya sa Magnificat, si Jesus ang aking tagapagligtas. So hindi niya inaangkin. So ganun din tayo sa pag-promote natin, kasi yun po, totoo po yung Kuya Carlo. Kung minsan na-over, nakakalimutan ang Diyos, nakakalimutan si Jesus, nagpo-focus tayo kay Mama Mary. Pero kahit si Mama Mary, hindi matutuwa doon. So, kung tayo po ay na-amaze sa mga gantong miracle, dapat lagi, kumbaga, nagtatranscend po ito na yung kapangyarihan, yung kabutihan, yung pag-aaruga, pagsubaybay, kumbaga, ng Diyos sa atin, sa pamamagitan ng kanyang ina, ay patuloy nating natatanggap, nadarama, nararanasan. Careful lang, kahit kami po, pagka pinopromote po namin ng Birhen ng Guadalupe, hindi po pwede mag-i-stop kay Mama Mary. Dapat, ganito si Mama Mary dahil sa Diyos. Ganito si Mama Mary para sa Diyos. So, hindi pwedeng kay Mama Mary lang. Sabi ko nga po, kung bubuksan natin ang puso ni Maria, si Jesus ang laman. Amen. Nako, eto pa, kung maririnig at ipapalabas na natin yung ating interview doon sa aking kaibigan na Mexican, part ng Spanish community dito sa Grotto, marami siyang kwento, sister, Kuya Carlo, Kuya Pip. Nako, ang daming kwento at tingnan natin. First hand at pakinggan natin yung aming usapan kanina dahil madaling araw dito hindi siya pwedeng sumabay sa atin. So, ni-record natin. At ito, panoorin natin ang aking interview kay Maria Ramirez, isang lay minister sa Grotto at meron siyang grupo, yung tinatawag nilang konsekrasyon. Ayun yung mga consecrated to Our Lady of Guadalupe. So, please watch this. So, welcome to our program here at Mary Faith, which is a catechetical program that our objective is to evangelize and to learn more about devotions. And today, we are lucky to have one of my friend here at Portland, Oregon. She's one of the lay ministers from the Spanish community, and I would like to introduce to you Maria Ramirez. Hi, Maria. Hi, Alan. How are you?
I'm good. And wow, we were not able to see each other so long. But anyway, it's a busy day for us, and thank you for accepting my invitation to interview you about Our Lady of Guadalupe. So let's start. When did the or how was the Feast of Our Lady of Guadalupe celebrated here in the US or in Mexico? Well, it's in Mexico. The feast for the Virgin of Guadalupe is a big day. For the for many people in different countries, but in Mexico is the capital, the one the lady when she did she came to the apparition. But at the feast is like many people devotion to the Virgin Mary is like the same Christmas is a big fest. And many people, especially for this time, they like to do the how can I say big celebration, and they Big celebration like a festivity right. In Filipino we call it fiesta. Oh, I see. Yeah. In Spanish, in Mexico, fiesta, the Virgen de Guadalupe. Also, the people, they like to dress a special dresses, like different colors, and they like to offer or to give the roses to the Virgin of Guadalupe that special day, And then it's a beautiful. It's totally different here in United States because not all the church they celebrate that to the Virgin of Guadalupe. So that's why it's totally different. Yeah. All right. So actually, we also celebrate Our Lady of Guadalupe, the Feast of Our Lady of Guadalupe in the Philippines, and that is a big thing to us. There are a lot of devotees back in the Philippines that really go and pray for intercession of Our Lady of Guadalupe. And looking at the history, it's all about Saint Juan Diego and the Our Lady of Guadalupe that was printed on his tilma, right? Were you able to go to Mexico and see the original tilma? Yes. Wow. Yeah, that's beautiful. Yeah, and how was the feeling? I mean, how was the feeling of being there? It's a big, roses everywhere, Also, that tilma is like, many years ago, but it's like before you go in to the church, you feel that present to the Virgin Mary, to God, like because the miracle is still there, and the Virgin Mary, she's there. You can feel like person, like I don't know how to explain, but it's amazing. It's amazing. Wow. You can feel, it's a special moment, and because it's 3 places in there. So the one when she did, when she the apparition, when she was, and also they have the tilma, the one are you talking about for Juan Diego. Yeah, it's like beautiful. So many. Wow. It's amazing. How I wish I can go there. That's one of my bucket lists. I mean, really to see. And remember, in the sacristy we have the replica of the Our Lady of Guadalupe, and I was really amazed. And remember, that's just the replica. You saw it, right? Yes. Yeah, but at that point, I like the imagine over there in Mexico is like, looks like a very origin. I mean, like the face, right? The eyes, the expression is like, oh my God, you can feel something amazing in the body. You can feel like the Virgin Mary give you a hug. I don't know how to explain, but
yeah, it's a special moment. I don't know how to explain it, but it's amazing. Wow. So, do you know any miracles happened by doing the devotion to Our Lady of Guadalupe? Have you experienced a miracle in your personal life, or have you heard someone that was, being blessed by Our Lady of Guadalupe? Well, many people, they have devotion to the Virgin de Guadalupe. Depends on, I try to remember. It's well, not a lot, but I try to remember one in Mexico. Yeah, one of the friends, they was teenager, and Mhm. all the time she's praying the rosary. And these guys, they went to the downtown, but they was crossing to the bridge Uh-huh. and fell down. Uh-huh. And when the car goes, the guy came driving so fast. The guy, he boom, and he was in the hospital. And the doctor say no, he's not gonna, it's impossible to survive to this Uh-huh. accident. And she was praying and praying to the Virgin Mary, and then the doctor say, 1 week after, I don't know what happened in here, but he's totally fine. And she was like, oh, the Virgin de Guadalupe. So I know my faith is to be the mom say, and then very going, he's fine. Yep. But he was amazing because the doctor say no, he's not gonna survive because it's impossible. But when the doctor say it's impossible for God, he can do everything. Just only when it's faith. Yeah. Yeah. Wow. That's nice. And so when did your devotion starts to Our Lady of Guadalupe? Uh, And why did you choose? There's a lot of devotion, right? There's a devotion to Saint Jude. There's a devotion to Our Lady of Fatima. There's a devotion to Our Lady of Lourdes. Why Our Lady of Guadalupe? Listen to this. Sometimes I have the same question for me too. Why? I know the Virgin is only one Virgin, right? But Yes. as you say, many names. But the point is, I know when I was young in Mexico, every year we know is the Virgin de Guadalupe. But I never feel like, oh, the Virgin de Guadalupe until 1 year and a half. So in my experience, I'm going to talk about a little bit my testimony. 1 year and a half, I did, God, I was fasting for 40 days, bread and water, right? And pray and go to the Mass, the Holy Eucharisty, then the Holy Sacrament. So then, thank you to God, right? Because no person, he can do it, only God. So, yes. But I was in the group with the other priests, and then, okay. So, but I imagine the Virgin de Guadalupe, the one I have now for the consecration. So one priest, he passed away like 5 years ago. But I don't know, when we have the spiritual retreatment, he gave it to me. He said, no, this is for you. I would like to give it to you. The Virgin de Guadalupe, the statue, the one I have. And I say, are you sure? I say, yes, keep it home. But you never know God's plan, right? What he has for you, or the Virgin, both. So, okay, I have it all the time here in my altar at home. And, but you say, what is the Virgin? It's the Virgin Mary. And then my husband told me, oh, I think it is time to do the consecration. We need to do it. And we was looking in the YouTube, the channel. And when I finished for 40 days fasting 1 month later, so we was looking and see the channel, YouTube, and I found the consecration, the Manto de Guadalupe. And I say, Manto de Guadalupe? And I say, yes. And we feel like
let me try, we was checking and two, okay. When he say, oh, let's buy the book. Let's do it together. And then I feel in my head like, yes, but I feel very clear like, yes, you want to do it, but you need to invite more people. And I say, what? Yes. I say, no. And I stand up and I went to talk to her in my altar. And I said, really, Mother, I hear you right. And I say, okay. And I have the book. And I told my husband, when we was looking on YouTube, look, it's the Virgin of Guadalupe. And he said, yes. And we had a statue, And I say, okay, I can do the mantle with the stars. Yes. And I say, and let's do it. And I'm going to invite other friends. And there you go. And I say, I started. And I say, wow, Mother, I don't know what plan you have, but thank you to God. See, we have 1.5 years to do the consecration. It's a very amazing. That's why. And also I forgot to explain you a little bit. When I have everything to start the consecration, so I say I need to go to in Mexico to the library. The name is the Upstairs to the Heaven, the name for the library. And guess what? When I call to ask for if they have stars, special stars over there in Mexico, when I was talking the phone and I say, hello, my name is Maria, la la la. And when this guy answered to me and he say, oh, I'm the author of the book. I say, what? Yes, really? I say, yes. It's amazing, Maria. It's a big grace. I mean, great, for God, for you to do it over there. Because many people know about the consecration for that and this and that, but it's amazing. Yes, it's amazing. And I was really, really surprised when you brought the group of people at the grotto and doing the consecration, and that is very, very beautiful activity. And I noticed that there's a lot of Spanish or Latinos who's going to the consecration. And to those who are watching us, the consecration is they have at the grotto, they have a group of people who's consecrating their life to Our Lady of Guadalupe. And I saw it. They are singing, they are praying, and and then they will ask the priest to bless them, and they will. There's a necklace, right? With a that's it, right? So there's a necklace, and they dedicate themselves to Our Lady of Guadalupe, and that is very, very beautiful. And maybe in the Philippines they could do it the same thing that you're doing, right? So we can. Yes. So I have people from Mexico and other countries. They still doing it with me by Zoom. Right. And when we finish to the consecration, I send it to the necklace and the certificate, and they need to go to the priest and her country, and they do it. For example, for December 12th, so we have a big group in Mexico and here, many states, because it's a big day, But in here, I think that we can have, I'm not sure if 60 people. Oh. Wow. That's amazing. It's really, really going to be a fiesta on December 12th at the grotto. So, and you already said that, it does, the God's plan is very mysterious, like what you said, and you didn't know that you will be going to this devotion. And so how this devotion changed your life? Oof. Thank you.
I have many testimonies with the families. That's what I say. I see you plan now, God. We never done, right? Because we never know. Every day God has different plan. But I'm still looking many testimonies with the families. The one did the consecration and the one we have now in the group. So for example, I have one testimony when the Virgin Mary go to the houses, when I take it, go to the pray the rosary, some people they don't know how to pray, Oh. They don't know how to do the rosary, to pray the rosary. And I say, don't worry about it. I'm here. I'll show you what to do. And then it's for 46 days, this consecration, right? Right. After 6 days, the people, the one they don't know how to pray, they are very constantly. And I say, thank you. And I feel like a lot of peace. And when the Virgin Mary came, I feel, I smell like roses when we was praying the rosary. And yes. And another lady, she was telling me like, in Mexico, one girl, she passed away, but always she was here with her as her grandchild, right? But she passed away, the girl in Mexico. But for her, the one she's here in United States, the grandma, she cannot sleep. She was crying. Well, she was in depression. She was very bad. She cannot stay alone at home. And when she came to the consecration and I give it to the Virgin Mary, when I went to her house, she told me, and the third day, she called me and was telling me, Maria, thank you very much. Thank you to God because you was the instrument. I can sleep now. I cannot pray. I'm not scary anymore. And I'm not crying. I can be alone at home. I can feel Virgin Mary with me. And she's very happy. And I have more testimonies with other family. One time we was praying in the rosary, this lady has cancer. Well, she doesn't have cancer. Thank you to God. But we was praying. And then when I went to the Virgin Mary, one girl, she was refusing to come to pray the rosary with everybody to the living room. But she said, when I came in, she smelled like when somebody threw the perfume, you can smell like very strong. And she said, oh, maybe my sister, she broke the perfume that, it's broken or something. But I know, she said, and the 30 minutes after, when we was praying the rosary, I started to smell like the very strong odor of roses. The Virgin Mary, yeah. Okay, I was looking like that, and I was looking like that. I said, no, she doesn't have like a perfume, you can put in the walls. Nothing, okay? The lady came fast, the girl, the one she was refusing to come. She was running in the stairs, and she was praying with us. And I was surprised. And the second day, I called the mom, and I told her, okay, I need to go to pick up the Virgin Mary because she's ready to go to other family. But can I ask you something? And she said, yeah, go ahead. And I say, oh, I like your perfume, the one you have in your house. I asked her. And she said, what perfume? I don't have any perfume. And she told me, did you feel and did you smell? Because I feel and I smell. And I say, yes, if you and me, we are talking about the Virgin Mary, that she was like there with us. And I say, yes. And she say, amen, because my daddy came to tell me the same thing. She feel the Virgin Mary. Yep. Wow, that's a beautiful story. Yeah, it's a very, very beautiful story and beautiful testimony that it's really, truly, the presence of Our Lady is really with us, especially if we are praying the rosary, right? Amen. Yep. Yeah.
Yes, many, many testimonies. The one we have for the retreatment spiritual in the grotto last week. No, 3 weeks ago, one guy, he came, but he never likes to go to the spiritual treatment or pray the rosary. But at this time, he told his wife, okay, I'm ready. I'm going to go with you. The boy sound like, okay, I'm going to go with you, let's see. But he said when he went to the confession with the priest, he started to feel something because God, he touched his heart, right? But he didn't know, okay. When we went to the church inside, he said like, God touched me so hard, my heart. I changed everything. I feel totally different because all the time he was speaking, like bad and this and that. And I say, and I feel happy. Virgin Mary, he gave me a hug. And yeah, and the family told me like, wow, I can't believe it with him. He's totally different. God changed it, and it's amazing, Maria. The one I used to always say, Wow. instrument. Thank you to God and the instrument. Amen. Amen. Yeah. And that is really a real, proof that until now, the Our Lady of Guadalupe is really going and promoting conversion. From, because if you will see the history of Our Lady of Guadalupe, she converted a lot of people in Mexico at that time when happened, right? Yes, especially for this day, for the big day. Yeah. Amazing. Right. It's amazing. Well, Maria, I'm very, 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 very thankful that you accepted my invitation. And wow, it's a very beautiful story. And I hope our viewers will be motivated to go and pray to Our Lady of Guadalupe. So thank you so much, Maria, and God bless you. Thank you, amen, Alan, and thank you for inviting me, and God bless you, and have a wonderful evening, and see you next time, maybe. All right. Well, I will see you. I will see you soon. All Thank right. you. Bye, Alan. Bye-bye. Naman mo talaga, Ayun. Talagang leading. Yes. So actually yung kung sabi ko nga kanina, it turns out na yung promotion yung conversion going back to the Lord, going back to God. Yun yung nangyayari until now, especially sa mga Spanish community. There are a lot of people really going for conversion. Sister. Opo. Parang kuya, di ba? Kanina nagsasalita siya. Parang kapag may isang tao na ipinadala sa iyo yung kanyang ina para alagaan ka, gabayan ka, ipahatid nitong ina na to yung kung ano yung gusto ng ama, ano yung gusto ng kanyang anak, ano yung gustong ipahatid sa kanya, na kasama mo sa buhay. Parang, di ba magiging grateful tayo dun sa nagpadala dahil yung pinadala niya, napasigla yung buhay ko, yung spiritual life ko, napaalala sa akin ng Diyos, napaalala sa akin ang lahat ng mabubuting bagay mula sa Diyos. Magiging grateful ka at napakasarap mabuhay, napakasarap maging Kristiyano. Yung mga miracles ni Mama Mary, katulad ng mga sinabi niya kanina, hindi lang dun sa story, kundi sa buhay. Sa buhay kasi ka nagmamanifest na Kapag walang, kumbaga, the mere fact na meron pong conversion, ibig sabihin, meron talagang nagaganap. Hindi nakikita, pero nagaganap. Ano po, parang, ano tawag dito? Yung kung minsan, may mga bagay na hinahanapan natin ng yun, katulad nito, something na tangible, ma-explain sa atin. Pero itong mga bagay na to is nagpapaalala at nagbibigay sa atin ng inspirasyon at katotohanan na
kung itong operation na to is totoo, ibig sabihin, totoo ang mensahe. Diba? Mensahe sa Fatima, mensahe. At saka, yung sa dami na mga naglalakbay papunta doon, ay by the way, ang Guadalupe daw, ang Birhen ng Guadalupe, Fatima at Lourdes, ito daw po yung most, kumbaga, visited na lugar, yung mga apparition. Ang Guadalupe daw po is approximately 12 million per year na pilgrims. So, bakit sila nagpupunta? Bakit they keep coming? Di po ba? Kasi may nangyayari. Yun. Kuya Pip. Yes, at saka sister, ang Our Lady of Guadalupe ay hindi lamang sa Mexico siya sikat, no? At in fact, dito rin sa atin sa Pilipinas ay meron tayong Diocesan Shrine of Our Lady of Guadalupe na matatagpuan natin sa Diocese of San Pablo sa Pagsanhan, Laguna. So hindi lang siya pang Meksikano, no? Hindi lang siya hindi lang siya yung pang mga taga doon. Meron din mga grupo tayo na dito sa Pilipinas na nagfa-follow at hindi pilit kundi lalo pa nilang pinapaganda yung pagdiriwang ng kapistahan ng Our Lady of Guadalupe. Yes. Actually, yung minor seminary sa Archdiocese of Manila is named under Our Lady of Guadalupe. Remember? San Carlos. Our Lady of Kuya, Guadalupe sa kanila Minor pala, Seminary. sa kanila, pag nagdiriwang sila, nag-aalay sila kay Mama Mary ng roses. Kami naman po, ang practice namin sa kapag December 12, after po ng misa, yung lahat ng dinecor naming roses, pinamimigay namin sa mga umaten. Sister, wala pa bang na-print doon sa mga roses na may mukha ni Mama Mary? Baka meron na. Apo. At Kuya tinutungtungan ko lang po yung sinabi ni Kuya Pip na hindi lamang po yung promotion po, yung kumbaga yung devotion ay sa ibang bansa talagang malalim. Sa atin din po, nung nag-research ako, nagulat ako kasi sa atin pala sa Pilipinas, ang dami ding miracles na talagang sa pangalan ng ating mahal na Birhen ng Guadalupe. Nagulat ako, World War II. Boy ka na nung kuya. World War II po. Yun daw po itong mga tao na to ay, kumbaga, itinabi daw po itong image nito ng Mama Mary kasi baka masira. Baka masira ito. So, nung nagkakaroon na ng labanan Japanese saka mga Pilipino, nagulat sila kasi may dumaan daw isang babae naka-kimona. So, dahil yung dumaan daw yung babae na to, tumigil yung mga Japanese ng pag-fire sa kanila. Tapos, nag-cease na yung sagupaan nila. Tapos, nung binuksan, yung hinanap nila yung Mama Mary dahil magro-rosaryo sila, laking gulat nila kasi yung mantle, yung nakabalot kay Mama Mary, puro tama ng baril. Puro tama. Pero yung image mismo ay intact. Ang dami pala nung sa Cebu. Sa Cebu yung maraming miracles. Nandyan po yung magkikidney transplant na, pero nanalangin, hindi natuloy. Mga cancer. Sa Cebu, yung cholera, anong year yun? Basta di ko natanda kung anong year yun. May cholera sa Cebu na talaga namang madami. Madami ang epidemya to sa kanila. Inutos daw po ng obispo that time na iprosesyon ng image ng Our Lady of Guadalupe. So, nung iprosesyon daw po yung image ng Guadalupe, ay unti-unting nawala po yung epidemic sa kanila. Kaya po ang mga taga Cebu, ewan ko kung hi po sa mga taga Cebu, kung kayo po ay may nakikinig po na taga Cebu, maki-message po kami na every July 16 daw po, inaalala nila yung event na yon. Carmel, pero inaalala nila yung kung paano sila tinulungan ng mahal na Birhen ng Guadalupe na ma-eradicate po yung epidemic, yung cholera sa Cebu mismo. At meron pang isa po dyan, kung parang naging interesado din ako, kuya, sa Cebu. Meron daw diyang cave na talagang may chapel sa loob. Kasi isang Filipino-Chinese yung nakapanaginip. Una nung isang babae. Kumbaga may isang babae siya napanaginipan, hindi niya alam kung sino, na na-meet niya sa Pilipinas. And eventually, naging asawa niya. Yun yung regalo sa kanya.
Isa pa sa dream niya, yung cave na yon. Hindi niya alam kung saan, so hinanap niya. Nung makita niya yon na hindi maayos, pinaayos niya, nilagyan niya ng Mary sa loob kasi yun yung nagpapakita sa kanya at yun yung kanyang devotion. So doon sa cave na yan sa Cebu, ang daming miracles na din po pala ang nangyayari. Na they ask for the intercession of Mary and then nare-receive po nila yung kanilang mga kahilingan. So, amazing. Hindi lang pala sa ibang bansa. Hindi lang natin alam dito sa Bulacan, pero sa ibang part po pala ng ating bansa ay at talagang kilala at talagang namimintuho sila sa mahal na Birhen ng Guadalupe. Kuya Carlo. Baka po may question dyan from our listeners. Oh, shoutout muna tayo, Kuya Pip. Shout out yes sa ating mga kasamang nanonood dito at syempre kay Father Jojo no na malapit na ding magdiwang ng pista sa kanyang parokya. Father Jojo, shout out and kay Father John D sa kanilang mga parokyano diyan sa Immaculate Conception Pandi Parish no. Magandang gabi po at salamat sa inyong panonood. Ayan. At hi din po kay at Tita Gloria Pila, kay Elandre Bahador, Marina Bahamonte, Janet Lucas, kay Marilyn Arrollado, and kay Marites Quayok, yes. Wow, so, Quayoyes. Yun. Salamat po sa panonood. Anak ko, i-share at i-like nyo po yung mga program na to para lalo pa nating mapamudmod at na makapag-evangelize. Okay? Sa akin, Kuya Carlo, wala namang tanong pero yung sa akin lang, yung aking reflection dito is that yung mga miracles, alalahanin din natin, di ba, yung sa gospel, yung may pinagaling tapos isa lang ang bumalik para magpasalamat sa Diyos. Yung iba hindi na nagpasalamat. Yan, brother. Luke chapter 17 yan. Verse 11 to 19. Yeah. So, parang ganun din na palagi nating palalahanan yung sarili ko na hindi ako maniniwala dahil nagkaroon ng milagro. Naniniwala ako, magko-convert ako kasi naramdaman ko ang presensya ng Panginoon sa pamamagitan ni Mama Mary. Yun lang naman yung sa aking reflection doon. Kasi minsan kasi ang tendency is kaya lang tayo naniniwala dahil may milagro. Di ba? So, ang ano natin dito, sila yung mga namimit ko dito na mga Latino, they really convert and they really kumbaga kagaya ng kwento kanina ni Maria, 'di ba? Hindi marunong magrosaryo, nagro-rosaryo, ngayon araw-araw nang nagro-rosaryo. Ganun din, meron din akong experience, isang lektor, hindi convert lang din siya, hindi siya marunong magrosaryo pero na-encourage kasi meron kaming rosary before the mass. So pinag-aralan niya siguro mga 2 months and then bumalik siya sa akin. The second month sabi niya, "Alan, I'm ready to lead the rosary." O ngayon nagiging leader pa ng rosary before the mass. So talagang yung conversion ang importante, tsaka yung 100% na kay Lord, di ba? Sir. Sa akin po yung mga stories po nito ng mga healing miracles para sa akin po ay di ba yung mga miracles na to ay miracles sa pagpapagaling, sa mga prayers. So for me, ito po yung lowest part natin, yung weakest, lowest and weakest part ng buhay natin. Ang reflection ko po is doon sa mga lowest, weakest na talagang darkest moment natin, doon nagre-reach out ang Diyos through Mary. Doon sa mga pagkakataon na yon na parang walang kakapitan, walang aasahan, doon inaabot ng Diyos ang kanyang kamay. At grateful ako dahil merong isang ina na handang tumulong sa kanyang anak para sa kanyang misyon. Yeah, Carlo.
Pinanggit Sister Pearlie yung ina. Nalala ko lang doon kami sa theological school. Iba-iba yung kaklase namin na nationality. Merong Chinese, merong, I think, 2 Latin Americans. They were surprised when I asked them, ano ba yung mura na dialect sa inyo? Yung nagmumura. So, nagsalita yung Chinese, di ka maintindihan. Nagsalita yung, I think, hindi siya Mexico, pero Latin America din. Puerto Rico. Rin ang lingwahe nila. Puerto Rico and nakalimutan ko yun. Argentina, parang gano'n. Oo, 3. Tapos, pinatranslate ko sa kanila kung anong kahulugan ng mura na yun. And then, merong isa na, I think, Australian. Nagmura din. Pero, naintindihan ko kasi English. I noticed na doon sa 3 na third world countries, di ba? And third world countries and Asians. Ang mga mura nila, if you will translate, mura sa nanay, hindi naman direkta doon sa tao. Di ba? Hindi ko nabibigkasin, pero kahit sa Tagalog, tingnan mo pag nagmumura tayo, ang minumura yung nanay, hindi naman yung yung mismong tao. Because for us, wala nang mas masakit pa na tirahin ang nanay. Di baling ikaw yung sinaktan, pero pag ang binanggit na yung nanay, ibang usapan na yun. So I'm saying that kasi yung nakikita ko sa Marian Devotion, nakaugat naman talaga ang lahat sa kanyang pagiging ina. Ano man yan, Immaculate Conception, Guadalupe, nakaugat sa pagiging ina. Naalala ko doon, and pag minention yung pagiging ina, it's about the heart. It's not always about the mind, it's about the heart. Kaya sabi ni Father Catalino Arevalo, naalala ko doon sa PCNE Part 1, I think, yung Popular Devotion and New Evangelization. The way to evangelization is through the heart. So kaya, ang tingin ko dito sa mga popular devotion, kasama na yung Marian Devotion, can be effective instruments to new evangelization. Hindi masyado tayo cerebral, kumbaga, na puro theological concepts, kundi the way really to Jesus is through the heart, through a mother, through Mama Mary. So, yun ang take ko sa gabing ito sa Guadalupe. Sana ay umigting palalo ang devotion na iyan and it should lead to new evangelization. In times where atheism is rising, hindi ko alam kung totoo yung statistics na to, Kuya Alan. Mas marami na ang atheists sa France na dati 99% Catholics. Really? According to survey. And it is rising. Even dyan sa inyo, sa US, yung religious nuns, 33% na yata of the population. Yeah, there's a lot of different people that thinks different ways. But yun nga, yun din yung challenge sa ating simbahan dito sa Amerika dahil ang daming ideology na lumalabas na most of it are secular ideology. Secularism. Yeah, secularism. And I think the way to counter that is not only through cerebral, theological, philosophical argument, kundi through affection, through devotion like this. Yun ang nakikita kong pwedeng gamitin to counter this rising secularism, humanism, atheism. So yun lang. Kuya Pip. Yun, no? Ang ganda ng sinabi nila Sister Pearlie at saka Sister ni Kuya Carlo at ni Sister Maria kanina, no? Ako naman, ang take-away ko ngayong gabi, Kuya Alan, Sister Pearlie and Kuya Carlo, sa dami-dami siguro ng hindi ko minamaliit yung kagalingan ng Diyos, no? Sa dami-dami nating nagdadasal sa Kanya. Itong si Maria ay isang, kung hindi pa nasasagot yung dasal o yung ating dasal, isang napakagandang gamiting pamamaraan para lumapit tayo sa Panginoon. Kung matatandaan nyo nga, yung kanta ng Mariang ina ko, ibulong sa Kanya na minamahal ko din siya, no? Na talagang yung ating debosyon, katulad nung sinabi ni Kuya Carlo, yung ating pagmamahal sa mga ina ay kakaiba. Kaya siguro itong si Maria, nung nagpakita kay Juan Diego bilang isang nagdadalang tao na magiging expectant mother, at yung mga picture na lagi nating nakikita na merong
Santo Niño na kasama ang mahal na Birhen, dito lang talaga pinapakita ng mahal na ina sa atin na, uy, ito yung aking anak. No, wag na kayong tumalikod. Sabi nga ni Kuya Carlo, may maraming atheist, no? Yung mismong nanay na ang naglalapit doon sa anak. Dahil 'di ba, sabi ng Diyos, ang Diyos, andyan lang siya, may turo sa atin. It's our free will, our choice to believe in Him. But it's the loving, the passion of the mother na nagmamahal sa atin. Na sabi, hoy, ito yung anak ko. Ito yung tanggapin mo. And at the same time, He's also inviting us to pray to her. Kasi kung matatandaan ninyo sa mirakulong ginawa ni Our Lady of Guadalupe doon sa tito ni Juan Diego, pinagaling niya. And I think that's the same reason why Makati Medical Center has an image of Our Lady of Guadalupe. Dahil ang Our Lady of Guadalupe ay talagang very powerful. Through the grace of God, via Mama Mary, marami siyang napapagaling. So ngayong gabi, siguro yun yung dapat nating iuwi, no? I-take home na meron na naman tayong panibagong natutunan, isang kwento na malapit sa atin dahil malapit sa atin ng mga Meksikano, na ang mahal na ina talaga ay walang hindi makakahindi sa kanya. Imagine, last point ko na lang, first miracle of Jesus is through Mama Mary. Sabi ni Mama Mary, anak, gawin mo namang alak tong mga tubig at mapapahiya yung ikinakasal. So first miracle of Jesus is also via Mama Mary. And what else? Baka yung first miracle din sa mga buhay natin, mahingi din natin kay Mama Mary. Yun lang, Kuya Alan. Yun, nako. Ito na naman, bitin na naman tayo. Ang ganda ng kwentuhan natin. But anyway, sige, let's give another round. Mga babatiin, una sa lahat, again, binabati natin ang Kiksay, kapatid ng Immaculate Conception Seminary, at ang Immaculate Conception Seminary Minor Department na nagdiwang noong November 30 ng 60th anniversary. Happy anniversary sa atin, Kuya Pip. And bukas may extension pa yan. Merong ilang mga kapatid nating batang minor makikita-kita bukas sa may Petron Pulilan. Kasama na ako doon. Kila Kuya Bikyo at So, sana po patuloy nating shout out din sa ating mga manonood, lalo na kay Ate Gina Payong-Ayong. Napakalaking thank you. And one of these days, bibisitahin ka namin ulit sa biyayang pinararating mo para sa ating mga seminarista nag-aaral. Yes, at continue nating i-promote ang vocation. Shout out kay Father Rex Polintan, ang vocation director ng Diocese of Malolos. Hindi lang bukasyon para sa minor seminary, kundi pa ganun din naman sa mga kamadrian, sa mga brothers, sa lahat. No, i-promote natin na sana marami pang pumasok sa seminaryo, marami pang pumasok sa pagmamadre para dumami ang manggagawa ng Panginoon sa kanyang ubasan. Sister. Okay po. Patuloy po namin kayo inaanyayahan sa ginagawa po namin pagsisiyam. 4:15 po nagsisimula ang Rosario, Novena, and then Misa sa ganap na 5 ng hapon. Naka-live po ito sa group FB natin, mga katikista sa RCM. And then, Santa Isa po, sa FB page ng Santa Isa, sa FB po namin, mapapanood po ninyo. Kung di kayo makapunta, direct po sa amin, yung personal, pwede po sa online. Pero mas mainam po personal. Dalawin niyo po kami, makiisa po tayo sa aming paglulupina para sa mahal na Birhen ng Guadalupe. Ayan. Kuya Carlo. Okay na po. Okay. Siguro Kuya Pip, matapusin natin ang ating programa sa isang panalangin at requestan natin si Sister Pearly para sa ating closing prayer. Okay po. Dasalin po natin ang panalangin sa mahal na Birhen ng Guadalupe. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kabanal-banalang Birhen ng Guadalupe, Ina at Reyna ng aming bansa, nagpapakumbaba po kami at nagpapatira pa sa harap ng iyong mapaghimalang
mapaghimalang larawan. Sa inyo po namin inilalagay ang aming pag-asa. Kayo po ang aming buhay at aliw. Inilalagay po namin ang aming sarili sa ilalim ng inyong pangangalaga at makainang pagtingin, at wala kaming dapat ikatakot. Tulungan mo po kami sa aming paglalakbay sa mundong ito at mamagitan para sa amin sa harap ng inyong banal na anak sa oras ng aming kamatayan upang makamtan namin ang buhay na walang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng Guadalupe, Panalangin. panalangin kami. mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Kuya Pete, Yan, maraming salamat ulit sa aming mga nakasama, si Sister Pearly, si Kuya Carlo, si Tito Alan, at syempre lalong-lalo na ikaw na nanonood sa inyong mga tahanan. Katulad ng lagi naming sinasabi, we bring Christ closer to you and we try to bring you closer to God. Kaya sana po makita-kita tayo muli dito sa Batang Minor TV, sa Mari Faith, at sa mga iba-iba pa nating programa. Hanggang sa muli, paalam and have a great weekend po sa lahat. God bless Good po. night. If you like this video, please give it a thumbs up and click the subscribe button. Thank you and God bless.